Magandang gabi mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa atin. Ngayon po ay sumapit na naman ang kalagitnaan po ng isang linggo at tayo po muli ay magpupulong, mananalangin at gayon din tayo po ay mag-aaral ng banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon. Pero bago po yon, tayo muna po ay pansumandaling manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat ho sa patuloy na gabay at patnubay na patuloy nyo pong ibinibigay sa amin. Iniligtas po kami sa anumang mga kapahamakan dito sa buhay na to. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na biyaya na patuloy nyo pong ipinagkakalob sa amin na nagbibigay po sa amin ng iba yung kalakasan at pag-asa. Panginoon, sa oras nito, kami po ay mag-aaral ulit ng inyong banal na salita. Aming dalangin, ang inyong banal na spirito ang siya po sanang suba amin upang sa gayon maunawaan namin ang mga bagay-bagay na pawang may kinalaman sa inyo at sa mga spiritual na bagay. Pagpatawad naman, Panginoon, saan kami nagkulang nagkasala sapagkat ito pong lahat aming hiling at dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay magpapasimula na sa ating pong pag-aaral ng banal na kasulatan. Ating pong pag-aaralan ay nasa aklat po ni Juan, chapter 14, verse 1 at patuloy po. Babasahin ko po siya sa wikang Tagalog. Juan, chapter 14, verse 1. Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paruroon upang ihanda ko kayo ng lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Yan, napakaganda po ng ating pag-aaral. Una pong emphasis ay yung sa verse 1. Nasabot dito ay huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa English po, ang sabi po, let not your heart be troubled. Okay? So sa panahon po natin ngayon, nababagabag po ba ang ating mga puso? Tayo po ba ay nag-worry? And at the same time, tayo po ba ay troubled sa mga bagay na nangyayari? Naalala ko po nung bata pa po si AJ, pag ako po ay pupunta sa ibang lugar, ibang probinsya, at lalo tigit pag nasa ibang bansa po ay talagang pinipigilan po ako na talagang umalis. Siyempre, mapapalayo, kaya ang aking pamilya po ay gusto nila ako po ay magstay. But of course, siyempre, kailangan ipaliwanag po sa kanya at sa family na daddy has to go. Si daddy ay kailangan umalis. Bakit? Kasi pag hindi umalis si daddy, ay walang pagkain. Ay hindi makapagbayad ng internet, ng cable, ng tuition fee niya, and at the same time, yung iilang gastos. And of course, syempre, sa pag-alis ko para naman maibsan po yung kanilang pagiging bagabag or worried, at sasabihin ko, kung aalis man ako ng 3 days, papunta sa ibang lugar, at sasabihin ko, si daddy magbibigay sa'yo ng pasalubong. Yan. Siyempre, pag mas matagal ang aking biyahe, lalo na kung sa ibang bansa, ay mas maganda yung aking pasalubong sa kanya at sa nanay niya. And of course, pag naiintindihan niya yon na hindi aalis si daddy ng walang reason at hindi rin siya babalik ng walang bitbit, ay maunawaan niya na ang pag-alis ko ay meron siyang dala sa kanya na excitement pagbalik ko. Alam nila na sa pagbalik ko ay meron akong mga bit-bit. Of course, dito sa tagpong ito, ang mga
mga disciples ni Jesus ay talagang bagabag sila sa pag-alis ni Jesus. Kasi sa tagpong ito ay malapit ng ipako or ang ating Panginoon ay malapit na siyang i-accuse ng crime ng kamatayan doon sa krus. So ikinuwento ng ating Panginoon kung paano siya huhulihin at paano ang anak ng Diyos ay mapapako sa krus at paano siya after 3 days babangon ulit and at the same time will go back to His glory sa heaven. So they were all afraid and they were all troubled. Sa Tagalog po ay tinatawag po na mabagabag ho. So tayo po ba sa panahon natin ngayon ay nababagabag sa ating mga buhay? Of course, it's very natural na tayo po ay mabagabag sa ating buhay. But nonetheless, ano po ang pinakagamot kapag tayo po ay nababagabag at nawo-worry? Dito po ay may sinagot po ang ating Panginoon sa pagkabagabag ng mga disciples niya. Ang sabi niya po dito, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa wikang English po ay mas maganda po ang term. Maliban dun sa, syempre maganda po yung sumampalataya. Sabi po doon, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. So yung salitang sumampalataya o sa salitang believe ay napaka-importante po tuwing tayo po ay nababagabag. Alam niyo po ba yung level of belief natin or level of faith natin, magbabase po doon ang level of troublesome natin o yung tinatawag na level of peace natin or kapayapaan. Kapag po ang ating pong belief or pananampalataya sa ating Panginoon ay mababa, of course, tayo po ay mag-worry talaga. Tayo po talaga ay mababagabag. Tayo ay nenervyosin. And kung ang atin namang level of belief, ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos ay napakataas, yung level of peace natin ay napakataas din. So ano po ang suggestion? Raise the belief and it will decrease your stress. So dito sa tagpong ito ay pinaunawa ng ating Panginoong Diyos na kailangan sila po ay magtiwala sa Diyos at magtiwala din naman sila sa Kanya. Bakit po ganun? Even before si Jesus po ay ipinanganak, ang mga apostol, ang mga early Christians that time, mga Jewish that time, or mga early Christians that time, naniniwala na nila sila sa tunay na Diyos. Ang sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. So hindi nahangad ni Jesus dito yung magiging kapantay niya, yung level ng ating Panginoong Diyos, ang ating Ama na nasa langit, kundi ang kanyang sinasabi, kung ako ay aalis at babalik na sa langit, kung paano kayo nanampalataya, naniwala sa Diyos, ay ganun din dapat kayo maniwala, sumampalataya kapag ako ay wala na. Yun po ang kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Jesus na sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Kasi aalis siya. Siyempre, ang mga disipulo ay ayaw siyang paalisin. Bakit? Kasi masyado po silang na-spoil, masyado po silang nasanay, nakasama nila ang ating Panginoon araw-araw. Nakita nila kung paano siya magmilagro, nakita nila kung paano ang bagyo sa kalagitnaan ng karagatan ay kanyang pinapayapa. So, dito tinuturuan ng ating mahal na Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo na tayo ay magkaroon ng tinatawag na sightless faith. Na tayo ay magtiwala, na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon even though hindi natin siya nakikita. So, ganun ang message na gustong parating ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kung paano kayo sumampalataya sa Diyos nung wala pa ako, ay dapat mas manumbalik yon
dahil ako ay aalis na. Okay? So, kung papansinin po natin, ang ating mahal na Panginoon ay omnipotent. And at the same time, siya po ay omniscient. Alam niyang lahat. And omnipresent. Minsan naisip lang natin, ang Panginoon ay nasa langit, nasa kalangitan, na kung saan napakalayo niya sa atin. At pag tayo po ay nakakaranas na ng mga pagsubok, iniisip natin talagang napaka-distant niya sa atin para hindi niya tayo maabot. Let me remind you ng ating Panginoon ay hindi lang po siya Diyos ng mga Diyos na kaya pong payapain ang ating mga troublesome life. Siya po ay willing God. Siya po ay willing na talagang ibigay niya sa atin lahat ng mga tinatawag na pagpapala, lahat ng mga tinatawag na kapayapaan at kaligtasan na in-offer niya sa bawat isa atin. Kaya lang, syempre, may requirement sa atin. Ang requirement is like this. Ang sabi nga ako sa Matthew, kung kayo na mga masasamang mga ama ay nagbibigay kayo ng mabuting mga kaloob or gifts sa inyong mga anak, paano pa kaya ang amang nasa langit ay hindi magbibigay ng mabuting kaloob or gifts sa kanyang mga anak? So ang ating Panginoon ay Panginoon ng Panginoon, and yet siya po ay willing, sobrang willing po siya na ibigay sa kanyang mga anak ang kanilang naisin kung if they will ask. Okay? So, imaginein po natin ang pag-alis po ng ating mahal na Panginoon ay may kadahilanan nung sila po ay kinakausap siya ng kanilang mga disciples. Ano po ang isang dahilan kung bakit po umalis ang ating mahal na Panginoon at hindi po nagstay with them after siya po ay mabuhay na mag-ulit? Sabi po dito, basahin po natin ang nakatala dito sa Juan 14 verse 12. At patuloy, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakila ang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Okay? At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Ganda ng promise po, no? Verse 14, kung kayo'y hihingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Verse 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Verse 16, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Verse 17, ito ang spirito ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. So the very reason kung bakit ang ating mahal na Panginoon ay umalis, this is to tell everyone na meron siyang ipapadala na kanyang kapalit. Walang iba kundi yung tinatawag na banal na spirito. Basahin natin yung nasa chapter 16 verse 7. Ito po ang sabi, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Sabi niya, it will be good for you na siya ay aalis. Bakit? Advantage daw sa mga disciples na kung siya po ay aalis, ang mang-aliw ay hindi darating sa inyo. So kung hindi po aalis si Jesus that time, nevertheless, ang Holy Spirit ay hindi po magiging kahalili niya. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Napakaganda po ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Bakit?
It's all because itong banal na spirito ay ang kanyang magiging kahalili pag siya po ay umalis na. Now, meron hong tinatawag na mga mga foreshadowing of the Holy Spirit nang ang ating Panginoon ay bago po siya umalis. Naalala niyo po, ang ating mahal na Panginoon, siya po ay nagmilagro, siya po ay for 3 years and a half, naging kasama niya yung mga disciples niya, tinuruan sila, at tinuruan sila ng mga bagay-bagay na talinhaga patungkol sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. And of course, kung hindi niya po gagawin na siya po ay umalis, yung kanyang ministry will be just limited sa isang local area sa Jerusalem and nearby area po ng Jerusalem. Dahil po meron siyang ibibigay na kahalili ang banal na spirito sa kanya in place, in lieu of him, ang paglaganap po ng patungkol kay Jesus ay mas lalo pong lalaganap. Ano po ang patunay doon? Bago po siya namatay bago siya pumunta sa sangkalangitan, isa pong milagro ang kanyang pinerform. This is foreshadowing the power of the Holy Spirit. Naalala niyo po yung feeding the 5,000 men. Naalala niyo po nung after niyang mangaral, tapos ang available na pagkain ay just 5 tinapay at 2 isda lang. And then he multiplied yung 5 tinapay na yon. At ano po ang sabi po ng Bible? He is the bread of life. Tama? Nagbibigay buhay sa bawat sa atin. And imagine mo, from one individual to thousands and 5,000 of them na napakain, kasama po ang kanyang mga disciples. Through the bread na kanyang pinaghati-hati, ang lahat po ay nabusog. Lahat po ay nabigyan. Lahat po ay nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng available bread para sa kanilang nagugutom na sikmura. This is foreshadowing the Holy Spirit. Bakit? The Holy Spirit is Jesus made available to everyone. Kung paano pong pinakain yung marami, naabutan yung marami, kasi yung pong 5 tinapay na 2 isda, it could feed at least mga ilang tao lang. Maximum 10 or 12. Kung konti pa ang kakainin. Pero it's all because the power of God was with Jesus. They were all fed. Ibig sabihin po nun, yung pong banal na spirito is Jesus made available to everyone. Ano pa? Naalala niyo po nung isigaw ng ating mahal na Panginoon, it is finished, nung siya po ay namatay na. At yung talagang kortina sa templo po ay nahati from top to bottom. At nung malapit na pong ialay yung pong sakripisyo na tupa, ano po ang nangyari? Nabitawan po ng high priest yung pandagok dun sa tupa, at yung tupa po ay nakawala na. And of course, ito po ay foreshadowing the power of the Holy Spirit, kung kaya't si Jesus ay kailangan niyang umalis. Since then, nahinto na po yung pag-aalay po ng tupa. It was all because Jesus, siya po ang naalay na. And of course, ano po ang nangyari? Dahil po ang templo po ay nasira, and at the same time, hindi na po available ang temple that time para sila po ay pumunta doon para mag-alay po ng tupa. Ano po ang nangyari? It was all made available in the temple, in the inner temple natin. Ano po sabi po ng Biblia? You are the temple of God. At pinananahanan yan ng banal na spirito. Ang ibig pong sabihin, kahit wala na pong temple that time, na yung tao ay kailangan niya pang pumunta doon para mag-sacrifice. Today, sa panahon natin ngayon, and after Christ was crucified, it was made available for everyone. Na kung sino man yung lalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi na kailangan po ang templo, hindi na kailangan po ang structure or building para siya po ay mag-alay po ng panalangin doon
at siya po ay patatawarin or mag-aalay siya ng tupa doon para yung kanyang kasalanan ay mapatawad. Even to the comfort of your home, kayo po ay makakapag-worship na at makakapag-aral ng banal na kasulatan because it was made accessible to everyone. Dahil sa kanyang paglisan, yun na po ang naging gawain po ng banal na spirito. And imagine nyo po ang COVID po ay talagang pinahinto ang maraming mga services sa mga churches. But nonetheless, structure and building lang po yung nasara. But the temple in us, yung puso at isip natin, ay pinananahan po ng banal na spirito. So kahit kayo po ay nasa bahay lang, nagpapahinga ka, you could open your Bible and get access sa ating mahal na Panginoon. And of course, nung unang panahon, yung access lang po para kayo po ay masabi na anak ng Diyos at pinili na anak ng Diyos, ay kinakailangan ikaw ay nababase sa iyong bloodline. Dapat ikaw ay Hudyo, and at the same time, yung ikaw ay pinili na priest, high priest, or mga propeta man ng ating mahal na Panginoon. But nonetheless, today, ang sabi po sa Job 2:28, yung inyong mga anak ay makakakita ng mga tinatawag na vision. Bakit? I will pour out my spirit in all of you. So, it was in our advantage na umalis ang ating mahal na Panginoon that time. It's all because meron siyang ipapalit sa atin, para sa atin, walang iba po kundi yung banal na spirito. Sa bahay po minsan, pag kami po ay nagkakatipon na, lahat po ngayon ay may hawak na mga cellphone. Si AJ may cellphone, si Austin may cellphone, si Sister Christy, yung asawa ko po, may cellphone, nanay ko po may cellphone, ako po may cellphone, may mga mobile phones po kami. And one day nakakatuwa po pag iisipin mo na pag uwi mo ng bahay, everybody was up to their cellphone. Yung isa may kausap, yung isa may ka-video call, yung isa merong ka-chat, and yung isa naman ay nanonood sa YouTube, o yung iba nag-Facebook, simultaneously, sabay-sabay. And imagine mo, lahat kami, dahil lahat kami ay may cellphone, definitely may kanya-kanya kaming mga kinakausap na mga tao. Ito naman ay kabaliktaran nung unang panahon. Unang panahon, naalala niyo yung mga landline? Yung landline, of course, isa lang yun. So, kung gusto mong tumawag doon, dapat maghintay ka ng turn mo. Sino dapat ang mauna na gumamit na cellphone? Syempre, yung ama or ina ng tahanan muna. And then, after nung nanay or tatay na magipag-usap from one call to another, depende sa tagal ng pag-uusap pa. So, kung nandyan si lolo, tatawag siya. Nandyan si lola, tatawag siya. Kung nandyan yung panganay, tatawag siya. Kung nandyan yung pangalawang panganay, gagamitin niya yung landline. Of course, kung ikaw naman yung pinakabunso, maghihintay ka up to the last turn. But not today. Ganun po, parang yung Holy Spirit. It was likened into mobile phone sa lahat ng mga members of the family. Ibig sabihin, it was accessible to everyone. Kung titignan po natin yung landline, it was Jesus that time. Nag-iisa lang. Pero imagine mo, dahil siya po ay umalis at naging kapalit ang Holy Spirit. Parang ang Holy Spirit ay yun yung tinatawag na mobile team. Kumbaga, it was available and accessible to everyone. Ang ganda po ng message na kung saan ang ating mahal na Panginoong Jesus ay hindi na po nalilimit sa isang locality o local area po sa Jerusalem. It was made available. Jesus was made available to everyone. Nagkaroon po ng access sa Kanya, hindi lang po sa Jerusalem, hindi lang po outside Jerusalem, but in all parts of the world. Nagkaroon po ng access sa ating Diyos, sa ating mahal na Diyos. It was all because of the Holy Spirit. Okay, next. Basahin po natin yung sabi po dito sa 1:14 verse 2 and 3.
Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko kayo ng isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay dudoon. And imagine nyo po, ako po ay natutuwa, ang ating mahal na Panginoon po ay lumisan. Yan, lumisan bakit? Kasi meron siyang special purpose kung bakit siya po ay lumisan. Marami pong nagsasabi na ating Panginoong Diyos ay umalis. It was all because siya po ay magtatayo ng mansyon, magtatayo ng mga tahanan natin doon, i-ready yung tahanan natin doon, and at the same time parang gagawa siya ng isang village or isang subdivision na kung saan tayo po ay titira doon ng matagal na panahon. And imagine nyo, hindi po niya ginawa yung siya po ay gumawa ng mga tahanan doon or ng mga mansion. Bakit? Ano po sabi dito sa verse 2? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. In my father's house are many mansions. Sabi po sa English, ibig sabihin, tapos na. Tapos na yung mga titirahan natin doon. Tapos na yung bahay na titirahan natin doon. And imagine nyo ha, ang ating mahal na Panginoong Jesus, ginawa niya ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw. Pero imagine mo, almost 2,000 years na ang nakalipas, bakit hindi pa rin siya bumabalik at nandun pa rin siya sa langit? Ano po ang dahilan kung bakit siya po ay hindi pa bumabalik? Meron pong dahilan kung bakit hindi po siya bumabalik. Ano po ang sabi dito? Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ano sabi niya po? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay kayo rin ay nandoon. Sabi niya po sa wikang English, I will prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you will be also. Pansinin po natin yung salitang ipaghahanda ko kayo. I will prepare a place for you. Sa wikang original po ng Biblia, ang salitang prepare ay may kahulugan na tupon. Yan, sa original Greek word niya po. Nang ibig sabihin po ay opportunity or pagkakataon. I will prepare, ang ibig sabihin ng I will prepare a place for you, I will make an opportunity, pagkakataon. Ano po yung opportunity na sinasabi po ng ating mahal na Panginoon dito sa tagpong ito? So kung atin pong babasahin po ang sa 1 Timothy 2 verse 5, ng ating mahal na Panginoon, siya po yung tinatawag na mediator. Sa Hebrew 7 verse 25, siya po ay forever na nabubuhay to make intercession para sa atin. At sa Hebrew 4 verses 14 to 16, siya po yung tinatawag na high priest, na kung saan siya po ay namamagitan para sa atin at sa Ama, at tayo po naman ay pinagkakalooban ng tinatawag na kapatawaran. So isang dahilan kung bakit ang ating mahal na Panginoon ay nagtatagal bago pa siya bumalik dito sa lupa, it was all because He's making a good opportunity para sa atin na every time na tayo po ay nagkakamali at nagkakasala, we still have the opportunity to ask forgiveness. Bakit? Ang trabaho po ng ating mahal na Panginoon sa oras na ito ay walang iba kung hindi yung mamagitan siya sa Ama. Dahil wala pong
wala pong nakakapunta. Sabi po dito sa 14:16, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." So as of today, siya po ang ating mediator. Siya po yung nag-i-intercede, namamagitan sa atin every time tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag na pagkakasala at pagkakamali. And of course, kaya po pag tayo po ay nanalangin, especially pag last part ng ating panalangin, ipagpatawad po ang aming mga kasalanan sapagkat ito pong lahat ay aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus, dahil tayo po ay naniniwala, nananampalataya. Siya po ay nasa sa langit ngayon, the most holy place, part ng heavenly sanctuary, na kung saan siya po ay namamagitan para sa atin, sa ating mga kasalanan, sa ating Ama. Para tayo po ay gawaran ng tinatawag na kapatawaran according dito sa Hebrews 4:16. Pero imagine nyo po sa panahon natin ngayon, ang gustong paisip po ng kalaban po ngayon ay we are no good. Huwag ka na lumapit sa kanya kasi lagi ka naman nagkakamali. And at the same time, marupok ka at hindi ka karapat-dapat sa mga pangako na kanyang binibigay. Akin ka na lang. Bibigyan kita ng mga material na bagay na magiging komportable ka. But most of all, pinaparealize ng kaaway na si Satanas that we are no good anymore para sa ating Panginoon dahil ikaw lagi ay nagkakasala. Minsan maganda yung nagagawa pero madalas masama yung nagagawa. But imagine nyo po, yung pong pagpapatawad po sa atin ay hindi po nababase yan saan. Hindi po yan nababase dun sa ginawa mong mabuti or ginawa mo pong masama. Ang ang base po, ang basis ng atin pong kapatawaran sa ating Ama, hindi po yung ikaw ay mabuti or ikaw naman ay masama. Ang basis po niyan ay kung ano po ang sinacrifice para sa inyo. Ano po yung sinacrifice para sa atin? Yung blameless and spotless Lamb, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, for our atonement, ang pinaka-basis po ng ating kapatawaran ay yung kung ano po ang inialay para tayo po ay gawaran ng kapatawaran. Ako po ay nagagalak na ating mahal na Panginoon ay umalis para sa gayon, ipadala niya ang banal na spirito para everything is accessible through the Holy Spirit. And at the same time, tayo po ay magkaroon po ng direct access and line sa ating mahal na Panginoon. And of course, yung pinaka-importante sa lahat, yung pag-i-intermediate ng ating Panginoon, pag-i-intercede ng Panginoong Jesus para sa atin, para tayo po ay magawaran po ng tinatawag na kapatawaran. Lastly, ito po, sabi dito, kung ako'y pumunta roon at may handa ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako ay naroon, kayo rin ay naroon. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon dahil tayo po ay tinuring niyang kanyang anak at siya po ang ating magulang, ating Ama. Ang gusto po niya ay kung saan siya naroon, ay naroon din. Kinakailangan tayo. So habang meron pang panahon, mga kapatid, mga kaibigan, yung access na meron tayo para ating pong hingan ng tawad ang ating mga pagkakasala, nandoon ang ating mahal na Panginoong Jesus para tayo po ay bigyan po ng pagkakataon na tayo po ay magawaran ng kapatawaran. And of course, habang ang pintuan po ng awa ay nandyan pa rin, let us grab the opportunity before it's too late. So, ang ating pong dalangin sa gabi ito, na tayo po ay bigyan po ng sapat na lakas, pananampalataya ng ating Panginoon ay Panginoon ng Panginoon, na kung saan siya po ang nagliligtas sa bawat sa atin. At gayon din, ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon dahil ang kanyang Holy Spirit ang patuloy na
na nangaaliw sa atin, nag-guide sa atin, kahit sa kalagitnaan man po ng kahirapan, tayo po ay may direct access and line sa Kanya at very much assured. Ang sabi, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us from all our iniquities. Aking ko pong ini-invite yung lahat na tayo po ay mag-close para sa isang panalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagagalak na minsan pa kami po ay nakapag-aral ng inyong banal na kasulatan na kung saan, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay binigyan niyo po ng pagkakataon sa oras na ito upang magkaroon po kami ng direct na access sa inyong biyaya, sa inyong kaligtasan. Mahal na Panginoon, aming pong dalangin, lahat po ng mga nakikinig ay pagpalain po ninyo at gayon din sila po ay patnubayan po ninyo sa araw-araw ng kanilang mga gawain. Kami po ay nagpapasalamat na kami po ay ginabayan ng inyong Santong Espiritu sa aming pag-aaral. Patawad po Panginoon, saan man kami nagkula, nagkasala, sapagkat ito po lahat ay aming hiling at dalangin sa pinakamatamis ng pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Sa muli po, tayo po ay magkita-kita ulit sa next Wednesday po natin na ito po yung tinatawag nating midweek meeting po natin, midweek prayer natin. God bless you all and thank you so much.